Noong unang bahagi ng dekada 90, isang bago at makabagong anyo ng paglalaro ng pelikula at musika ang lumitaw sa buong mundo. Ito ay ang Video Compact Disc o VCD at kalunan ay ang Digital Versatile Disc o DVD. Ang teknolohiyang ito ay nagdala ng malaking pagbabago sa paraan ng pamumuhay at ilibangan ng mga tao, lalo na sa mga kabahayan at pamena na naghahanap ng alternatibong paraan upang manood ng pelikula, makinig ng musika at makaranas ng mataas na kalidad ng audio at video sa kanilang mga tahanan. Bago pa man pumasok ang VCD at DVD sa Pilipinas, ang mga Pilipino ay sanay na sa tradisyonal na VHS tape na bagaman popular ay may limitasyon sa kalidad ng larawan, haba ng pelikula at tibay ng media. Ang VHS sa kanyang panahon ay revolusyonaryo, ngunit sa pagdating ng VCD at DVD, mas pinadali nito ang pag-aayos ng pelikula, pagpapalit ng mga kanta at higit sa lahat, nagdala ito ng mas malino na imahe at tunog sa bawat tahanan. Ang VCD ay unang naimbento sa Hong Kong noong huling bahagi ng dekada 70 at unang inilabas sa merkado noong dekada 80 sa Japan at mga kalapit na bansa. Sa simula, ito ay hindi agad tinangkilik sa labas ng Asya dahil sa limitasyon ng mga manlalaro at kalidad ng mga videos. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mabilis na produksyon at pagkalat ng mga murang player, unti-unti itong makapasok sa merkado ng Timog Silangang Asya. Sa Pilipinas, ang VCD player pumasok noong kalagitnaan ng dekada 90 sa pamamagitan ng mga imported na produkto mula sa Japan, Taiwan at Hong Kong. Ang mabilis na paglago ng merkado ng electronics sa Metro Manila at iba pang mga urban na lugar ay nagbigay daan upang maipakilala ang VCD sa mas maraming pamilya. Ang DVD naman, na lumitaw bandang huling bahagi ng dekada 90 ay isang mas sopistikadong anyo ng VCD. Ang teknolohiya nito ay mas advanced na kayang maglaman ng mas maraming data. May mas malino na larawan at may mas kakayahang magdagdag ng extra features tulad ng director commentary, subtitles at interactive menus. Ang unang DVD player sa Pilipinas ay pinakilala sa mga high-end na electronic stores sa Makati at Quezon City na tinarget ang mga pamilyang may kakayahang bumili ng bagong teknolohiya. Ang mabilis na pag-adapt ng mga Pilipino sa DVD ay dulot ng kagustuhan nilang makaranas ng pelikula sa mataas na kalidad nang hindi na umaasa sa sinehan, lalo na sa mga kabahayan na may maraming miyembro na limitado ang oras para pumunta sa mga sinehan. Sa mga unang taon, ang mga kilalang brand ng VCD at DVD player sa Pilipinas ay ang Sony, Panasonic, Samsung, LG at Philips. Ang mga ito ay kilala hindi lamang sa tibay at kalidad, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang mag-adapt sa bagong teknolohiya. Sa kabila ng pagiging imported, mabilis na tinangkilik ang mga produktong ito dahil sa pangailangan ng mga tao sa mas maayos na paraan ng panonood ng pelikula. Kasabay nito, lumitaw rin ang mga murang generic brands mula sa Taiwan at China na nagbigay ng mas abot kayang alternatibo para sa maraming Pilipino. Ang pag-usbong ng VCD at DVD ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya kundi pati na rin sa kultura. Noon, maraming kabataan at pamilyang nagtitipon-tipon sa sala upang manood ng pelikula gamit ang VCD o DVD player. Ang proseso ng pagpili ng pelikula, paglagay ng disc sa player at pag-aayos ng mga tunog sa stereo system ay naging bahagi ng bonding ng pamilya. May mga kakaibang kasiyahan sa pagtanggap ng bagong disc na may paboritong pelikula o album. Hindi rin mawawala ang alaala ng pamimili sa mga tindahan ng VCD o DVD kung saan marami ang naglalakad na may hawak na plastic na bag na puno ng mga pelikula o nagbabangayan sa mga promo kung sino ang unang makakakuha ng bagong labas na pelikula. Bukod sa imported na produkto, may mga lokal na brand na nagsimulang gumawa at magbenta ng VCD at DVD player sa Pilipinas. Isa sa mga kilalang halimbawa noon ay ang Extreme Electronics na nag-assemble ng mga player gamit ang imported na parts ngunit sa ilalim ng sariling brand name. Bagaman hindi kasing sikat ng Sony o Panasonic, tinangkilik ito ng mga Pilipino dahil sa mas mababang presyo at mas madaling mahanap sa mga lokal na tindahan. Ang mga ganitong lokal na produkto ay nagbigay daan upang mas maraming pamilya makaranas ng modernong teknolohiya nang hindi kinakailangang gumastos ng malaki. Ang pagkahilig ng mga Pilipino sa VCD at DVD ay malino na nakaugat sa kanilang kultura ng pagtangkilik sa pelikula at musika. Sa dekada 90-2000, marami ang bumibili ng mga VCD discs para sa kanilang paboritong lokal at banyagang pelikula. Mayroon ding trend noon na pagpapaburn ng sariling CD ng musika at pelikula, isang practice na nagbibigay daan sa personal na koleksyon at pagpapalitan ng mga paboritong media sa pagitan ng mga kaibigan at pamilya. Ang kasanayan na ito ay nagbigay ng sentimental na halaga sa bawat disc dahil kadalasan ito ay tanda ng pinaghirapang koleksyon at pagmamahal sa sining. Ngunit tulad ng anumang teknolohiya, may hangganan ng pagiging popular ng VCD at DVD. Ang pagdating ng high-speed internet at streaming platforms ay nagbago ng paraan ng panonood ng pelikula at pakikinig ng musika.
Ang mga serbisyong tulad ng YouTube, Netflix at Spotify ay nagbigay daan ng instant access sa libu-libong pelikula at kanta nang hindi na kailangan pang bumili ng physical disc. Dahil dito, unti-unting bumagsak ang merkado ng VCD at DVD sa Pilipinas. Maraming tindahan nagsara at ang mga dati abala sa pagbebenta ng disc at player ay napilitang magbago ng negosyo o tuluyang huminto. Sa kabila nito, may mga pagkakataon pa rin kung saan ginagamit ang VCD at DVD. Sa ilang rural na lugar kung saan limitado ang internet access, nananatili itong mahalagang medium ng libangan at edukasyon. May mga kolektor din na patuloy na bumibili ng lumang VCD at DVD bilang memorabilia dahil ang mga ito ay nagdadala ng nostalgia at alaala ng kabataan. Ang ilang sinehan at paaralan ay gumagamit pa rin ng DVD para sa mga educational materials na nagpapakita na kahit lumang teknolohiya, may bahagi pa rin ito sa modernong lipunan. Ang kontrobersiya noon ay kadalasan tungkol sa piracy. Maraming pirated VCD at DVD ang kumakalat sa merkado na nagdulot ng malaking pagkawala sa mga lehitimong producers at distributor. Gayunpaman, sa mata ng maraming Pilipino, ito'y bahagi ng accessibility sa libangan. May mga debate tungkol sa etika at legalidad ng pagbili at paggamit ng pirated discs ngunit hindi may kakaila ng mga ito ang nagpadali sa popularidad ng teknolohiya sa mas maraming pamilya. Sa kabuuan, ang kasaysayan ng VCD at DVD player sa Pilipinas ay isang salamin ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya at kultura. Sa paglipas ng mga taon, hindi may kakaila na unti-unting bumaba ang kasikatan ng VCD at DVD player sa Pilipinas. Sa simula, bawat tahanan na may bagong player ay tinuturing na modern at monlad at may mga bahagyang karangyaan ng bawat pamilyang nakabili nito. Maraming kabataan noon ang nag-aabang sa bawat bagong labas ng pelikula o kanta sa tindahan at kadalasan nagtitipon-tipon sila sa sala upang manood o makinig. Ang tunog ng disc na inilalagay sa player, ang click ng remote at ang mahinang humuhuni ng VCD habang iniinit ang laser lens ay naging bahagi ng araw-araw na buhay. Hindi lamang simpleng kagamitan ng VCD o DVD player, ito'y naging simbolo ng modernong libangan sa bawat tahanan. Ang VCD at DVD player rin ay nagdala ng kakaibang sistema ng pag-iipon ng pagpapalitan ng pelikula. Maraming kabataan na nagbabalik tanaw sa mga araw na pumupunta sa mga maliit na tindahan sa Divisoria, Quiapo o sa mga malls naghahanap ng bagong labas na pelikula. Ang mga tindahang ito ay puno ng kabataan at pamilya. Bawat isa ay may hawak na plastic na bag na puno ng VCD discs. May kasamang tawanan at pasensya habang pumipila sa counter. Habang lumalaki ang koleksyon, hindi mawawalang alaala ng home movie nights. Maraming pamilyang nagbubukas ng mga lumang pelikula tuwing linggo o pista opisyal. Nagtutulungan sa pag-setup ng VHS o DVD player. Inaayos ang projector o TV at nagtatawanan habang inaabangan ang mga paboritong eksena. Subalit hindi nagtagal, dumating ang hamon ng teknolohiya. Ang mabilis na pag-usbong ng internet sa mga urban na lugar ay nagdala ng bagong anyo ng libangan. Streaming, ang mga platform tulad ng YouTube, Netflix at Spotify ay nagbigay daan sa instant access sa libo-libong pelikula, kanta at palabas. Sa kasalukuyan, kakaunti na lamang ang nagtatangkilik ng VCD at DVD sa Pilipinas. Maraming tindahan na nagsara at karamihan ay lumipat sa digital platforms. Gayunpaman, may ilang rural na lugar at mga pamilyang walang mabilis na internet ang nananatiling gumagamit ng mga ito. Ang nostalgia ay patuloy na buhay sa alaala ng mga kabataan ng dekada 90 at 2000. Ang simpleng karanasan ng pagbili ng VCD sa tindahan, paglalagay ng disc sa player, pagpili ng kanta o pelikula, pagtambay sa sala habang nanonood kasama ang pamilya at kaibigan at ay nagbigay ng kakaibang saya at init sa damdamin. Ang mga sandaling ito, kahit na ngayon na digital na halos lahat, ay hindi madaling malimutan. Ang popcorn, malamlam na ilaw, tunog ng disc at tawanan ng pamilya at kaibigan, lahat ito ay bahagi ng kultura at alaala ng maraming Pilipino. Sa pagbabalik tanaw, makikita natin ang kasaysayan ng VCD at DVD player sa Pilipinas ay higit pa sa teknolohiya. Ito'y bahagi ng kultura, bonding ng pamilya at kolektibong alaala ng kabataan. Bagamat unti-unti nang nawala sa merkado, ang alaala ng bawat pelikula at kanta, pati na rin ang mga sandaling nagbo-burn ng CD o DVD ay nananatiling buhay sa puso ng marami. Kung titingnan natin ang hinaharap, may posibilidad pa rin na bumalik sa merkado sa anyo ng retro trend o koleksyonismo. Ang ilan ay bumibili ng mga lumang VCD at DVD player para sa sentimental value o nostalgia. May mga event at exhibit na ipinapakita ang lumang teknolohiya bilang bahagi ng kasaysayan ng libangan. Sa ganitong paraan, hindi tuluyang mawawala ang alaala ng VCD at DVD at patuloy pa rin itong nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan at nakatatanda na nararanasan ang kanilang sariling golden era ng pelikula at musika. Ang mga sandaling iyon,
Pagbaburn ng CD sa tabi ng computer, pagpili ng pelikula sa tindahan, pagtambay sa sala kasama ang pamilya, ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng kabataan at kultura noong dekada 90 at 2000 sa Pilipinas. Kahit na ngayon, sa kabila ng modernong teknolohiya, ang alaala ng VCD at DVD player ay mananatiling bahagi ng ating alaala at nagpapaalala sa atin kung paanong nagsimula ang pag-usbong ng home entertainment sa bansa.